Who needs the internet? The gap between those who do and those who do not enjoy the benefits of digital communications technologies matters because every aspect of current social life, business, education, government, family life, social change movements has been reshaped along digital lines. With more and more economic, political, social, and cultural information available exclusively via the net, the fact that billions yet have solid access to these resources is a major societal concern. This gap is most commonly referred to as the digital divide. Sa report ko na who needs the internet, siguro naman halos lahat ng tao sa mundo ay ginagamit ng internet. At lahat ng tao ay kailangan at nakikinabang sa internet. And in terms of digital divide, ang tinatawag na digital divide ay ang pagkakaiba o agwat sa pagitan ng mga taong may access at nakikinabang sa mga teknolohiyang pangkomunikasyon at ng mga taong hindi. Based dito, ito ay isang malaking issue sa lipunan dahil ang lahat ng aspect ng buhay ngayon, mapanegosyo, edukasyon, pamahalaan, pamilya, and mga kilos para sa pagbabago ng lipunan ay nabago dahil sa technology divide or digital divide. Mapapansin natin mayroon mga tao na may sapat na access sa internet at or technology na makakakuha ng mga information tungkol sa economy, politics, society, or culture. Meron din mga tao na walang access dito, gaya na lamang sa mga nakatira sa mga walang signal na bahay or sa mga bukid. Mapapansin natin na halos lahat ng mga may internet or nakaka-access sa internet ay yung mga taong naninirahan sa syudad, sa city, or siguro kung meron ding pagkakataon na parang andun na din sa point na sa mga lugar na walang masyadong signal, siguro nakaka-access sila. Pero makikita natin or mapapansin natin na bumababa talaga sila sa city para makapag ng internet. Lalo na nung kasagsagan ng siguro sobrang hirap para sa kanila, lalo na nung kasagsagan ng COVID na nangyari na bawal lumabas ng bahay dahil nga wala silang sapat na access ng internet, ayun, kailangan nilang lumabas or maghanap ng paraan para makapasok pa rin through online. So, back sa digital divide, ito ay nagdudulot siya ng issue or hindi pantay na opportunity at access sa information sa iba't ibang aspeto ng buhay. Issue siya ng katarungan at pagkakapantay-pantay ng halaga para sa pag-unlad ng lipunan. Why does using new media to address economic social inequality matter so much? New media can raise awareness of inequality by sharing stories and data about inequality. New media can help to make people more aware of the problem and its impact on individuals and communities. Can help to organize and mobilize people to take action against inequality. Social media platforms can be used to connect people with each other and to create protests, boycotts, and other forms of activism. Can provide a platform for marginalized voices to be heard. People who have been traditionally excluded from mainstream media can use new media to share their stories and perspectives. Can be used to develop and advocate for policies that address inequality. Online platforms can be used to gather public support for policies that would reduce inequality, such as raising the minimum wage, or expanding access to education and healthcare. Based naman sa tanong dito na why does using new media to address economic social inequality matter so much? Madaming importansya ang new media, madami siyang gamit at madami siyang natutulong sa mga tao. At sabi nga dito na new media can raise awareness of inequality
lalo na kapag gumagamit ka ng social media like Facebook, Instagram, Twitter. Pwede ka mag-share ng stories and data about inequality, or nakakatulong siya sa mga tao na maging aware sa mga problem at impact nito sa individuals at sa communities. Next naman is, it can help organize and mobilize people to take action against inequality. Example, social media platforms, pwede siyang gamitin to connect people with each other and to coordinate protests, boycotts, and other forms of activism. Malaking tulong na din ng new media or social media sa panahon ngayon kasi in terms nga of protesting, makikita natin na pwede na tayo mag-share through social media na kumbaga meron na tayong freedom of speech by using social media. Siguro lahat ng knowledge natin na pwede nating i-share sa ibang tao ay pwede na nating gamitin or pwede natin siyang maibahagi through social media. At sabi din dito, it can provide a platform for marginalized voices to be heard. Pwede din dito yung mga tao na traditionally excluded from mainstream media can use new media to share their stories and perspectives. Kung napapanood niyo yung mga documentaries na like Atom Arroyo, Cara David na nagpupunta sa mga tawag dito, sa lugar kung saan walang masyadong gamit, walang may alam about social media. Kumbaga sa mga tribo-tribo, nagpupunta sila doon. And based sa documentaries nila, parang dahil sa documentaries nila is nalalaman natin kung ano nga ba yung kalagayan nila, kung ano nga ba yung kung paano sila namumuhay. Ganun yung tulong ng platform na to para sa mga tao na hindi naririnig yung boses or hindi masyadong kilala or napupuntahan. And last, sabi dito, it can be used to develop and advocate for policies that address inequalities. Online platforms, ginagamit siya to gather public support for policies that would reduce inequality, such as raising the minimum wage or expanding access to education and healthcare. Madaming tao na din yung gumagamit ng social media or new media sa panahon ngayon. Dahil nga kanina, in terms of protesting sa karapatang pantao, pwede na siyang i-share through social media, lalo na sa pagtaas ng pasahod. At nung mga nakaraang issue na about siya siguro sa mga farmers na bakit kailangan pataasan yung presyo na binibili sa kanila kasi parang na-share yun na kailangan ng farmers ng tulong ng mga tao na mapakinggan ang voices nila in terms of kung gaano sila nahihirapan sa pagtrabaho nila at kung paano sila pahirapan ng mga bourgeoisie o ng mga dito ng mga bourgeoisie na lang. The digital divide is the human rights issue of the 21st century. Why? Because the internet is potentially the greatest educational invention since the printing press. Areas where the net can be immensely important. Ito yung mga kahalagahan na makikita natin dito, yung mga areas where the internet or media ay sobrang may mahalaga siyang, mahalaga at importante in terms of health,
education to areas without medical professionals, economic education to areas lacking economic knowledge and opportunity, political information to areas suffering severe ideological control and censorship, multimedia, visual and oral information even though to those lacking written literacy, and multiple formats to match multiple learning styles and vast cultural variability including broadly oral cultures, written cultures, and visually oriented cultures. Dito, it means na the digital inclusion is sobrang mahalaga siya dahil nangangahulugan ito na may mga chances ang lahat ng tao na gamitin ang internet at iba pang digital tools para pag-aralan, para sa mga may trabaho, at para makipag-ugnayan sa iba. This is very important kasi maraming mga bagay ngayon ang nangyayari through online, tulad ng sa education, 'di ba? Nung nangyayari yung COVID-19, sobrang naging mahalaga ang new media or social media sa pag-aaral ng mga tao. Parang sobrang halaga niya kasi 'di ba? Nagkaroon tayo ng asynchronous class, nagmi-meet tayo through online kahit na pero meron talagang may ibang tao talaga na hindi nakakapag-access, pero dahil dito sa digital inclusion nga, siguro kung hindi ka makagamit ng internet, maaaring ma-miss out mo yung mga important na pangyayari sa mundo. Ganon. Diba, kung tatanungin mo yung ibang tao, kaya mo bang mabuhay ng walang cellphone? Kaya mo bang mabuhay ng walang internet sa isang araw or kahit ilang hours lang? Siguro sa iba, sasabihin nila na, oo, basta may ganito ako, may ganyan ako. Pero sa totoong buhay talaga is, parang, hindi mo kaya. Pero para sa akin, parang hindi ko kaya kasi sobrang, parang mabilis ma-bored, ganun. Kasi parang nasanay na akong gumamit ng media, through cellphone, laptop, or ganun. Kaya ayun. Sa overall, digital inclusion, nagbibigay siya ng pantay na opportunity sa lahat ng tao na makinabang in terms of digital, in terms of new media dito sa mundo. Okay, how can new media technology be made more useful to the billions of people facing economic inequality, discrimination, and cultural misinterpretation? So, ayan. New media technology can be used to provide people with access to information and education that they may not otherwise have. Ito, example. Sa online courses and educational resources can be made available to people in rural areas or those who cannot afford traditional education. New media technology can be used to promote economic opportunity by connecting people with jobs, markets, and financial services. Example, online platforms, pwede siyang gamitin to connect people with freelance work opportunities or tulungan sila para makapagbenta ng mga products nila and services to wider audience. Marami nang gumagamit ngayon ng new media technology in terms of negosyo. Gaya na lang ng mga nagla-live selling, TikTok shops, Shopee, Lazada, gano'n. Malaking opportunity to sa mga business-minded people sa pagbebenta, gano'n. At parang hindi na siya hassle sa mga buyers din, sa mga consumers na bumili ng mga products na gusto nila kasi meron ng internet, may new media na. And next, new media technology can be used to fight discrimination and promote cultural understanding by providing a platform for people to share their stories and experiences. Example naman is social media can be used to raise awareness of discrimination
or to connect people from different cultures. Meron din namang siguro merong disadvantage yung paggamit ng new media kasi may mga taong parang sa sobrang addict nila sa media. Di ba nga, meron tayong tinatawag na fact-checking. Pero may ibang tao talaga na kahit halata naman sa post na hindi totoo yung post is maniniwala pa rin sila. Siguro yun yung disadvantage ng paggamit ng new media kasi madaming nagpapakalat ng fake news na nami-misunderstand ng mga tao. Lalo na ngayon in terms of siguro sa issue ngayon ng gamitin natin yung issue ng Katniel. Yung disadvantage nun is parang nag-post or nagbigay kuno ng statement si Andrea about nga dun sa hiwalayan na siya nga daw yung dahilan pero wala namang nailabas na statement about dun. Kaya ayun, ang daming naniwala agad, ang daming sobrang galit na galit. And yun. Next, new media technology can be used to empower communities by giving them voice and a platform to organize and advocate for their rights. Example, online forums, social media. Ginagamit siya to connect people who are working on common issues or to mobilize support for campaigns.